Una sa lahat, Happy New Year sa inyo, no? Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa nagdaang taon yung 2024. I really pray and I'm really hopeful na 2025 would be an even better year for all of us. So yeah, Happy New Year sa lahat, no? Sana nagkaroon kayo ng masarap na bakasyon at masayang holidays with your loved ones. In any case, no, this is going to be my first video this year, 2025. And I thought na, tagal ko nang gustong gawin to, na-mention ko naman na dati. I thought I'd share my studio, no? Gawa tayo ng studio tour para malaman nyo kung saan ako gumagawa ng contents. Hindi naman to sobrang grand, no? How I wish. Sana panoorin nyo to hanggang dulo. So yeah, let's do the Unboxing PH studio tour. Okay, so i-tour ko lang kayo sa kwarto ko, no? Basically, ito yung tinatawag kong studio. Bedroom siya na ginawang studio. Himayin lang natin siya para mas may structure tayo. Basically, meron siyang tatlong areas, no? Parang tatlong sections. Itong editing station, tapos itong parang storage area lang, storage section, and then yung content section. Kumbaga dito tayo gumagawa ng unboxing and stuff. Unahin natin yung editing station. No? Dito ako, syempre, nag-i-edit, kaya nga siya editing station. No? So nandito mainly yung computer, yung desk setup, kumbaga. So may mga, from time to time, meron ako mga contents about desk setup. Ito siya. Ito yung fini-feature ko doon. No? Parang i-breakdown ko lang siya very quickly. Ito, yung table natin is from Arc Ergonomics. No? Gusto ko yan. Regalo yan sa akin ng asawa ko, si Den. Standing desk din siya. So, palagi na nakataas yan. Kasi mas gusto ko na nakatayo ako. Pero may mga times na gusto ko umupo. Pwede rin siya. No? Parang ngayon, kanina nag-edit ako. So, nakaganyan siya. Tapos ito yung upuan natin from Flock Asia. This is HAG, I believe. No? Yan yung parang ergonomic chair nila. Sobrang ganda niyan. Gumawa ko ng parang post about it and people loved it. For some reason, famous pala siya. No? So yeah, sobrang komportable, sobrang ergonomic na chair nito. For my keyboard naman, this is from Low-Free, no? Mechanical keyboard. Low profile lang siya, which I really like. Sobrang ganda, sobrang sleek. Pinalitan ko lang yung keycaps niya from Low-Free din para mas may character lang siya. Parang retro vibe, kumbaga. May coaster lang tayo dito. Tapos, yun pala isa, hindi ako gumagamit ng mousepad. No? Mas komportable akong gumamit ng trackpad. Kaya kung magkata ako, walang mousepad dyan. And then, this, yung parang desk mat natin is from, saan nga ba to? Delta Hub. No? Pero through Urban Traveler yan. Pinadala nila sa atin. Tapos, meron tayong ilaw dito from Amaran. Parang B7C ata to, if I'm not mistaken. Nandyan lang siya, no? Nakalagay lang siya lagi dyan kasi accent light yan. No? Parang nagbibigay yan ng konting character. Yan, di ba? Para mas may dating siya. Kasi minsan nag-unboxing din ako dito. Editing station siya, pero may setup ako dito for overhead shot. No? Yan, parang Falcom F38 yung mount niyan. Para mabilisan lang lahat ng camera ko, may Falcom F38 na mount, na plate sa ilalim para madali ko siyang ilipat-lipat. So yeah, kasi nga, most of my contents top down, kaya nag-setup ako dyan, nag-dedicate ako dyan ng overhead rig. So yeah, for my ilaw naman, ito, yung BenQ, yan, the screen bar halo from BenQ nga. And then for my monitor, ThinkVision from Lenovo. Oo. So yan, may review ako niyan sa channel ko. E29W20 ata siya. No? Parang matagal na kasi, so hindi ko masyadong tanda. But yeah, yun siya. And then, meron ako ditong Aulumu na charging station. Charging dock. No? For 3 items. Yung phone ko, yung AirPods, tsaka yung watch ko na ngayon suot ko. No? Tapos, iPad, no? Kung para sa mga di nakakaalam, iPad pa rin yung ginagamit ko pang edit. Yun pa rin. iPad Pro M2 chip. Yan siya, no? Naka-direct siya sa ating monitor para, dahil nga kanina nag-edit ako. So, dito rin ako sumasagot ng mga emails, whatsoever. And dahil na-mention ko nga na gumagawa rin ako dito ng content, talking head, unboxing videos, pero tayong dedicated na maliit na ilaw dito, which is the Amaran P60C. Yan. So, sobrang gandang ilaw, sobrang liit, and sobrang powerful niyan. Naka-stand yan sa ambit full na may gulong kasi dahil nga siya yung parang
paggalaw-galaw na ilaw. Siya yung maliit na ilaw. Siya yung mas may tendency ilipat-lipat ko ng pwesto. So, siya yung nilagay ko sa ambit full na stand na may wheels. Okay na okay yan. Tapos para lang magkaroon ng konting design, no? Hindi ako, kung mapasin nyo dito ma-frame, pero may isa lang akong frame, itong iPhone 4S, yung pinakauna kong iPhone from Grid Studio. Yan, binigay nila sa atin yan para lang may design tayo ng content. Pag tinignan mo siya, desk setup, ganun siya, no? Parang kumpleto talaga siya for me. And then meron tayo ditong storage cabinet, no? Storage drawer. Para sa mga kung ano-ano natin. Tapos lens cabinet natin. Yan. Dry cabinet natin, yung Anbon. Tagal na yan. So hindi ko alam kung kailan ko siya papalitan, pero wala namang reason para palitan. Pero soon sana makapag-upgrade ako sa mas malaki kasi dumadami na syempre yung mga gamit natin. So try natin mag-upgrade. For the speakers, no, sobrang ganda. Marshall Acton 3. Yeah, Marshall Acton 3 siya. Sobrang gandang speaker niya. So kapag may balak ko mag-chill, no, pag after ko mag-edit ng napakahaba or mag-shoot ng napakahaba, so kung mag-chill, bubuksan ko lang yan and play my favorite tunes. Sobrang solve na yun, no. Tapos may ilaw ako sa likod. That's from Philips, no. Gustong-gusto ko siya kasi wired siya, hindi siya di baterya. Kaya kahit na walang patayan yan, pwede siya dyan. Accent ambient light lang siya. Yung stand pala na to, hindi ko nabanggit. Naka-Falcom plate tayo, na-mention ko yun. Pero yung rig na mismo to, Falcom din siya from Gear 3, no, series nila. Pero discontinued na siya, I believe. Pero marami na tayong bagong overhead mounting options. So, yeah, check nyo rin yun. But yun yung gamit ko. So itong mga to parang wala yan. Dapat wala yan dyan. Kasi kalat lang yun eh. Pero yun yung mga i-review natin soon, kaya siya nandyan. Tapos meron lang tayo ditong pegboard, no, para sa mga kung ano-ano natin. Mainly yung mga pang podcast nagamit natin, dyan siya nakasabit. So basically, yun yung ating unang section, no. Yan, layo tayo ng konti. Yan yung editing station natin. Sobrang home yan. Kapag nakaupo ko dyan, sobrang komportable, sobrang productive ko. For the storage section naman, parang yan, meron lang siyang shelves dyan para malagay ko yung mga gamit ko. Kasi kung wala yan, grabe, sobrang blessing talaga na dumating yan. Kasi nung wala yan, totally hindi nyo ma-appreciate yung kwarto kasi sobrang gulo. Pero nung nagkaroon ng ganyan, sobrang in-encourage ko yung mga tao na mag-invest sa ganyan. Kasi sobrang mapapaganda niya at mapapaayos niya yung kwarto nyo, no? So yeah, nalimutan ko na kung saan ko binili to, no? Kasi yung father ko yung bumili nito. May supplier siya nito. Tanong ko na lang siguro siya kung saan niya nabili. Lagay ko yung link sa description. But nevertheless, yan yung dyan nakalagay yung mga maliliit na mga bagay-bagay, maliliit at malalaking mga bagay-bagay na ginagamit natin palagi. Yung mga bihira natin gamitin, nasa kabilang kwarto na siya. Like dito, no, parang dito yung keyboard natin, pamalit na keyboard natin, yung mga lens na nire-review natin at ginagamit natin, action cameras, nandun din siya. Film cameras na from time to time ginagamit din natin, although hindi madalas. Tapos yung mga tools na ginagamit natin. Ba't nandito to? Yeah, may akong mga ngumuya-nguya from time to time. But yeah, yan yung mga ginagamit natin na tools. Tapos meron tayo ditong dry box, no, para sa mga lens na nire-review natin para madali ko siyang makuha. Kasi doon, yun yung parang kapag meron ako ini-store talaga na matagal. So dito, kapag meron akong mabilisan na gustong kunin, dito ko siya nilalagay kasi nga easy access lang siya, no. So meron tayong mga biniling storage na box from IKEA. Yan, dyan nakalagay yung, again, yung maliliit na bagay-bagay na pag hindi mo ginanyan, mawawala talaga siya. And then, yun, sa likod na yun, din yung mga cage natin para sa mga, sa handles natin, side handle, top handle ng mga rigs natin. And then, yung second row or second level. Actually, third level na pala to. Anyway, dito yung podcast stuff natin, no. Lahat yan Rode. No, naka-Rode yan lahat kasi ngayon yung parang ginagamit natin for podcasting. So, yeah, so medyo magulo na yan ngayon, pero dati maayos yan eh. Kasi, yun nga, yun yung hirap, no? Sana magkaroon ako ng dedicated podcast room para hindi ko na siya baklas-baklasin. So, kapag nakabaklas siya, yan yung tsura niya. No, okay pa rin naman, hindi naman ganun kagulo, no? But yeah, definitely Rode yung gamit natin. Tapos dito, storage lang siya ng mga iba pang gamit natin, no? Yung Amaran na ilaw, Surrey na lens, port keys,
LH7P. Ito ay parang lately ni-review ko. Hindi ko naman siya ni-review, pero feature ko siya sa Instagram. So, check out nyo na lang din yun. Tapos yan, meron tayo ditong Pocket 3. Andyan lang siya. Tapos yung iba pang mga lens natin, mga boxes ng lens. Then sa baba, storage lang din ng mga ilaw, tripods. Diyan nakalagay yung tripods pala. So, bubunutin ko lang siya pag kailangan ko. No? This one is from, ito yung pinakagamit na gamit ko. Ulanzi X Coman. Pinakagamit na gamit ko for last year. Pero this year, feeling ko mapapalitan na siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung papalit ko dito. But yan, marami tayong tripod dyan kasi nga, pag nagpa-podcast tayo, yun yung parang gamit natin. Kailangan natin ng maraming tripods. Tapos mga storage box lang, no? Yung may Pelican case doon. Tapos Amaran F22C na bags, no? And then sa gilid niyan, may ilaw lang tayo. Yung mga PT4Cs natin. Yan. Sobrang gamit na gamit ko yan. Sobrang gamit na gamit ko yan as accent light sa mga videos ko. Yan. Dalawang PT4C na naka-magnet lang siya dyan. So may stand din siya. May mga mini tripod siya sa baba. So, kung gusto ko siyang ilipat-lipat, pwede. Pero on a normal day, pag di ko naman siya kailangan, nakasabit lang siya dyan. Tapos, bubuksan ko lang siya for accent lights. Tapos dito, meron din ng IKEA storage, ano ba tawag dyan? Storage bins, no? Binili natin yan para mas maging maayos yung mga gamit nga natin. And then, sa taas doon, yung mga Funko Pops natin. Yan lang sa ngayon yung collection natin ng Funko Pops. Sana dumami pa siya. Hindi ko naman pala wish na dumami sila. Makompleto ko lang yung Emperors ng One Piece. Okay na ako. So, one of the reasons, favorite ko pala yung One Piece, no? Kaya sila yung pinili ko. Pero, wala palang Luffy dyan. Kasi, bala ko siyang bilhin sa Japan. Kasi, syempre, siya yung bida. Dapat special kung saan mo siya binili. Pero, ito yung favorite ko dyan. Si Kaido. Yan, siya yung favorite ko. One of the reasons din bakit ko sila binili, di talaga ako mahilig sa ganyan, pero one of the reasons bukod sa favorite ko yung One Piece, dahil ginagawa ko silang subject sa mga shoots ko, no, pag wala akong mahanap na tao, pag hindi available si Den, ginagamit ko ring subjects yung mga yan. And kung mapansin nyo sa Instagram ko, lagi ko silang pinipicturean. So, yeah, sobrang helpful. And then sa taas, yung mga bags natin. Yan. So, halo-halo yan. Nomadic, Wondered, etc. Yan yung mga backpacks, sling bags natin. So, yeah. That's basically, tas merong cabinet dyan. Yan, built-in na yan eh. Kung pwede ko nga tanggalin yan, tatanggalin ko yan. But, may mga nakalagay pa eh. May mga gamit pa kami like damit, bed sheets, whatsoever. Kaya hindi ko siya matanggal. Pero, given the chance, tatanggalin ko yan para mas lumuwag tayo at para mas magamit ko yung area na yun for content stuff. Tapos meron pala ako dito, hindi ko pala na-mention, no? Ito yung Robe. No? Pag may nakita kayong gray backdrop na ginagamit ko, yan yun. So, nakatayo lang yan dyan. Nakatali. Using this Velcro basis, no? Para hindi siya malaglag. Pero nilalatag ko siya dito. Tapos, iaangat ko lang siya. Pull up lang siya, pull up na backdrop. Tapos meron akong gray backdrop for easy setup. So yun, sobrang helpful din yan, no? Makita nyo rin siya sa a lot of my videos, vertical and horizontal. So yeah, thank you so much, Robe. Tapos again, yung hindi pala to sponsored ng kahit anong brand, no? Ginagawa ko to just to share sa inyo kung saan ako gumagawa ng content. Pero maraming salamat sa lahat ng brands na bumubuo ng studio na to, no? Kasi most of these, no, sa totoo lang, sobrang grateful at sobrang blessed kami na wala kami binili dito. Lahat yan sponsored, lahat yan padala ng mga brands natin. Kung meron man kami binili, siguro itong table, kasi nga regalo ni Den yan. Tapos itong shelves. But definitely, the rest, blessed tayo with generous brands talaga. So, yeah, shout out to all the brands mentioned in this video. And then lastly, no, yung ating main content area. No, diyan tayo gumagawa ng mga content natin, unboxing, brand deals, paid brand deals or hindi paid, diyan ginagawa lahat, no. Sa table na to, makita nyo yung diyan talaga pinaka-familiar na area yan. Pinaka-inaalagaan kumbaga kasi diyan yung bread and butter natin kumbaga. Meron lang akong parang
extra tabletop dito from IKEA para lang meron akong ibang texture sa mga videos ko. Kasi syempre, minsan nakakaumay din na laging yung kahoy. Although ito yung parang lumalabas na signature, no? Signature style natin yung kahoy na yan. Sobrang ganda. That's a walnut wood. Pero syempre, laminate lang to. From IKEA also. Sobrang ganda niyang table na. Personal choice ko lang naman to. Tapos nag-add nga lang ako ng extra tabletop para may extra color tayo, no, sa mga videos at hindi laging ganito. So kapag nag-unbox tayo, ganyan lang siya, no? Naka-top down lang siyang ganyan. Sobrang easy. Tas yung camera natin dito, meron tayo ditong Sony FX3 and Sony 20mm f1.8. Naka-rig lang siya ng Cineback kasi may ginagawa kaming collaboration ngayon. Pero tingin ko after matapos ng collaboration, gagamitin ko pa rin siya kasi gandang setup niya, no? Sobrang forma. So, yan yung dedicated horizontal videos natin. So, kapag gumagawa ako ng mga YouTube videos, siya yung ginagamit natin. Again, Sony FX3, Sony 20mm f1.8. Tapos, meron tayong matte box dito from Polar Pro, Recon matte box. No? Peter McKinnon pa rin siya. Totally unnecessary, I know. Pero dahil nga idol ko si Peter, may mga video siya na kapag nag-i-end siya ng video, binababa niya yan. Diba? Parang ganun. Thank you. Parang yung ending niya. Ano kung ending niya, pero sabihin natin, thank you for watching. Thank you for watching. Tapos magbablock yung screen. Sobrang angas nun for me. So, ginaya ko siya. Totally unnecessary again. Tapos yung Ulanzi tripod natin. That's a Ulanzi VideoFast heavy duty tripod, no? Sobrang heavy duty niya. So kahit na malaki, naka-rig yung camera mo, okay na okay yan. And then yung monitor natin is a Viltrox DCX3. Yan yung pinakabago nila, I believe. And sobrang okay naman siya. It does the job for me. For the cable, syempre Condor Blue tayo. Best in the business, no? And then yung ating ginagamit na, hindi ko na mapakita, hindi ko na maiikot. Pero yung ginagamit natin ngayon is yung FX Lion Nano 2. Pero yung mas madalas natin gamit actually, dahil nga talking head video, itong Small Rig 212, sobrang lakas. In collaboration to with Caleb Pike. Mas malakas kasi to, no? So kahit napakahabang video na ginagawa ko, podcast or tutorial, whatsoever, sobrang hindi ka mauubusan dito. Kahit ano ilagay mo dyan, monitor, yung camera mismo, kung ano-ano pa, kahit mag-charge ka dyan ng cellphone, hindi siya mauubos talaga. Never ko pa na-experience, at least in my experience, no? Ito lang, kaya siya nandito, bagong padala to. So, i-review or i-feature natin siya sa mga post natin soon. So, stay tuned. And then, wala lang, ba't ba ito nandito? Hydro flask, ito lang. Wala lang yan. Lagi lang, mahilig na ako ng tubig. Lagi lang dapat ako may tubig dito, kaya nandyan yan. But wala siyang kinalaman. But yun yung setup natin dito. Tapos yung ilaw naman natin, dalawang napakalalaking F22C. No, from Amaran yan. Sobrang gandang ilaw. Best in the business din to. No, dati naka-dome type tayo ng mga ilaw. Pero nung nakuha natin yan, game changer kasi nga sa mga maliliit na kwarto tulad nito, sobrang ideal na gumamit ka ng mga flex lights, yung mga flat light tulad niyan, no? Kasi kung dome type yan, kakain agad na space yan. Ito hindi tulad niyan, 'di ba? Sobrang ganda. Tapos lahat ng ilaw natin, kung napansin yung Amaran, again, maraming salamat sa Amaran, no? Lahat yun nakokontrol natin using the app, no? Yung Amaran app nila. So, sobrang convenient lang niya na gamitin. Lahat ng ilaw na control natin via app. And then, yun siya, no? Meron lang tayong C-stand doon, tapos regular na light stand. Bala ko nga soon ilagay ko siya doon, i-mount ko yung isa doon, no? Kasi parang mas okay, para hindi siya kakain ng space sa baba. Pero soon na siguro yun. Saka natin isipin yun. And then lastly, yung favorite ko dito. Ito yung lately ko lang ginawa to. Feature ko to sa Instagram ko, no. Sana napanood niyo yun. Ito yung dedicated setup ko for vertical videos. Kasi nga kung ito yung dedicated setup for horizontal videos, gumawa ako ng vertical videos. Kasi alam mo naman nating lahat na ngayon
yung content is parang moving towards na talaga sa vertical videos. Kung hindi man, sabay talaga silang nag-grow, no? Pareho silang benta, horizontal and vertical videos. So, gumawa ako ng dedicated ko na setup for vertical videos. And this is it. Ito yung Sony a7 IV, Sony a7 IV, tapos Sony 24 to 50 mm f2.8 G lens, tapos Rode VideoMic NTG. Tapos meron lang din tayong Portkeys LH7P, yan ngayon lately natin nakuha. And then yung pinaka game changer dito, yung tripod, yung monopod na nag-act as tripod also. Ni-review ko to sa Instagram ko, check out nyo yun. Ito yung sasabi ko na kung dati, yung favorite ko is yung Coman, itong from Ulanzi. Ngayon, ang favorite na natin, favorite natin yan, kasi sobrang dali niyang gamitin. Kung mapansin nyo, kumpara sa footprint ng regular tripod, ibukan natin to kumpara mo sa footprint ng regular tripod, sobrang liit nun. Kasi nga, dito, lalaki pa yan. Lalaki pa yung sakop niya kapag tinaas mo pa siya. Unlike ito, kahit anong itaas mo dyan, yan na yung footprint niya. So, mas madali siyang igalaw-galaw. Eh, dahil nga heavy duty siya, walang problema kahit na malaking camera yung ilagay mo dyan. Tapos naka-rapid system yan, kaya sobrang dali niyang itaas-baba. Again, check out nyo yung Instagram reel ko about it. Sobrang ganda niyan. And yung kagandahan din nun, yung sinetup ko dito, naka-Falcam din tayo dito, no? So, madali siyang tanggalin. Tatanggalin ko lang yung camera na to, parang slide ko lang siya dyan. Lalagay ko dito sa Falcam Gear 3 also, parang katulad nung nasa editing station. Alam mo yun? So, parang lahat yan naka F38, 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 tas F38. Tas sa mga tripods ko rin, naka F38. So, technically, sobrang bilis nung transition. Kung gusto kong lagay ito sa overhead, kasi ito yung camera ko din for overhead. Kasi ngayon yung nagiging B-roll natin. No? So, kung may talking head video camera yon, dito yung B-roll for overhead shot. Ito yung camera natin. So, kung kakatapos ko lang mag-vertical videos, gusto ko siyang ilipat dito, sobrang bilis lang. Kasi nga naka F38 sila pareho. So, yun yung parang flow natin dito. Basically, yun na yung pinaka-setup natin, no? Yun yung 3 sections na sinasabi ko kanina. And then yung last lang, parang bintana lang siya. From floor to ceiling na bintana. So, kung kailangan ko ng decent na ilaw, mayaman ako doon sa ilaw, sa natural light. Yung curtain na yan, para siyang built-in softbox kumbaga. Pero syempre, mas prefer pa rin natin yung mga dedicated ilaw natin. So there you have it, no. Maraming salamat sa panonood, no. Sana nag-enjoy kayo, sana natuwa kayo makita yung studio. Maayos to, ito na yung maayos na itsura ng studio, no. Kasi kakatapos ko lang maggawa ng mga contents. Pero kapag nagawa ko pero pag meron ako ongoing projects, medyo magulo siya kasi nakakalat yung mga need kong i-feature or gawin ng contents, no. Pero yeah, I guess my point is make sure na okay yung mga yung workplace nyo, no. Kung freelance man kayo or what, make sure na okay, malinis at least yung workplace nyo kasi parang that clears your mind also. Like for me, kaya ako mini-maintain na maayos yung kwarto na to as much as possible, no. Kasi parang hindi ako makapag-work ng maayos kapag magulo. So, yeah, yun yung parang basic tip ko lang, no, na sobrang underrated, no, na people invest so much on gear, on accessories, pero sa kwarto, sa space na ginagawa nila, hindi masyado. So, maybe this year, try to fix your stuff, your room, and believe me, sobrang it would go a long way. Sobrang magiging klaro yung utak mo, sobrang gaganan kang magtrabaho. So, kahit anong type of content yung ginagawa nyo, make sure na maayos, maganda yung ginagamit nyo because that would inspire you to make more and better quality videos and photos probably. So yun na muna for now, no. Again, sana nag-enjoy kayo sa ating munting studio tour. Hopefully this year, no, part ng aking prayer this year is magkaroon ng makeover itong kwarto na to. Kasi bedroom lang talaga siya na nilagyan natin ng mga gamit for contents. But yung design, yung parang, alam mo yun, yung parang dedicated design or makeover, wala pa yun. Never pa namin ginagawa yun.
Hindi naman siya necessary kasi decent naman na to. I can make do of what it is right now. Pero how I wish, no? And that, again, that's my prayer na this year magkaroon to ng makeover. But yeah, I'm really satisfied, really happy with this right now. Sobrang inspired naman ako sa kung ano yung nakikita ko yun. Sobrang grateful and blessed. Ulit na ako dun. So, yun, stay tuned, no, kung magkakaroon ng makeover this year. And of course, pag nangyari yun, magtutour ulit tayo ng isang beses pa. But that's it for now, ladies and gentlemen. Maraming salamat again sa panonood. Happy New Year, and may we have an even better year this year. See you in the next video.